sa mga batang manonood. Simula na ng kaabang-abang na kwentong hatid ng hiram na puso. Kapartner ang Sunsilk Strong and Long at New Ariel with freshness of downy passion. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Look who I found. Lira, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Pero maabutan pa natin. Umuulan naman eh. Siguradong babagal ang kilos nun. Dapat, hindi bagay sa kanyang ganitong panahon. Baka may mangyari sa kanya. Ma'am Roxanne, para ho kasing pamilyar sa akin ang closet na to. Paano mo nahanap ang mga ito? Basta parang naalala ko lang ho. Mr. Saavedra, bakit po kayo napatawag? Papaalam ko lang sa'yo na nandito sa bahay namin yung anak mo. Ano yan, Dad? Nandito si Lyra? Dahil sa'yo, nagiging masaya ako. Kahit pa paano. Mom? Vanessa, kakilala mo na si... Yeah, I know, Lyra. Ikaw, hiniram mo na yung puso ng kapatid ko. Pati ba naman mami ko kukunin mo ito? Hindi ka nga dito. Vanessa! Bakit mo tinulak si Lyra? Alam mo, kaka-opera pa lang Wala niya. akong pakialam! She's taking you away from me! Anong ginagawa mo dito? Malis ka nga dito! Stop it! Sumasobra ka na, ha? Bakit ako pinapagalitan mo? I'm your daughter, man, not her. Abusada yan, Roxanne! Ano nangyayari dito? Ha? Vanessa! 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 Sino kausap mo? Auntie, alam niyo ba kung nasa si Lyra? Nandun siya sa bahay nila, Roxanne. Kila Roxanne? Anong ginagawa niyo doon? Saka bakit naman siya pumunta doon? Mars, hindi ko alam. Huwag mo na akong tanungin ngayon. Sinabi ni Mr. Saavedra kung saan yung address nila. Sa New Manila daw. Halika na, Dennis. Puntahan na natin si Lyra. Kailangan sunduin na natin siya. Kailangan iuwi ko na siya. Tara. Ate, alam mo ba kung anong nangyari kay Vanessa? Bakit daw siya hinimatay? Lyra, huwag mo na siyang alalahanin. Nag-blackout siya, dala ng kalasingan. Pero inaasikaso na siya ng daddy niya ngayon. Ganun po ba? Sige ho. Uuwi na rin ho ako. Lyra, pasensya ka na sa asal ng anak ko kanina. Nahihiya ako sa ginawa niya sa'yo. Pero I assure you, mabait si Vanessa. Nakainom lang talaga siya. Alam ko naman pong mabait si Vanessa. Nagkakilala na ho kami. Dinalaw niya po ako noon sa ospital. Kaya lang ho, ang hindi ko lang ho maintindihan kung bakit parang nagsiselo siya sa akin. Vanessa. Nak, hindi ka naman namin pinagbabawalang uminom eh. Pero wag mo naman sanang sagarin. Babae ka pa naman. Nasaan si Mami? Diba dapat siya nagsasabi sa akin yan? Andito siya kanina. Pero bumaba na. Para puntahan si Lyra. Vanessa. Hindi ko na kasi naiintindihan eh.
Bakit ganun? Mas kinakampihan ako si Lira kaysa sa akin. Hindi niya naman kaano-ano yun. Ano ba ako dito? Wala lang. Anak, hindi naman na kinakampihan mo eh. Alam mo, ikaw nga itong nagkamali. Hindi mo dapat sinaktan si Lira. Hindi mo nakita yung nakita ko, Dad. Pasok ko magkayakap sila. I felt so jealous. Akala ko ba, hindi ka dapat magsiselos doon. Dahil ikaw na rin ang may sabi na hindi naman sila magkaano-ano eh. Oh. Nakailira yung puso ni Angeline, Dad. Yung puso ng paborito niyang anak. Alam ko, Dad, at ramdam na ramdam ko. Kahit anong gawin ko, mas mahal niya pa rin si Angeline sa akin. Kaya ako nagsiselos, Dad. Ito na kaya? Parang, May guard, oh. oo, Mars, hindi naman halatang mayaman sila, no? Kita mo, oh? May sariling pag-guard, oh. Sobrang pinagseselosa ni Vanessa si Angeline. Kaya siya siguro nagalit sa'yo. Dahil alam niyang nasa iyo ang puso ng anak ko. At nakita niyang niyayakap kita kanina. I'm really sorry for that. Naku, Ma'am Roxanne, huwag ko kayong humingi ng dispensa sa akin. Eh, sa totoo nga ako ho dapat yung humingi ng sorry sa inyo eh. Kasi nakagulo ako sa inyo ni Vanessa. Hindi kasi alam ni Vanessa ang nararamdaman ko para sa iyo. Ano po bang nararamdaman niyo tungkol sa akin? This may sound weird. Pero nung nakilala kita after the heart transplant, parang naging si Angeline ka sa mata at puso ko. Parang hindi ako nawala ng anak dahil naaalala ko si Angeline sa'yo. Bossing, ito ba yung sa Avedra Residence? Kayo ba si Miss Senny Badaan? Ako si Senny. Naibili na po kayo ni Sir Leo. Tuloy po kayo. Nasa loob po yung anak niyo. Pasok po. Salamat. Sige. Pasok. Salamat. Ma'am Roxanne, miss niyo na po talaga si Angeline. Nalulungkot ho ako para sa kanya, sa nangyari sa kanya. Kaya, kung mahagaan po sa loob ninyo, okay lang ho sa akin na isipin niyo na ako si Angeline. Dahil hanggang ngayon, Ma'am Roxanne, utang ko sa inyong dalawa ang bawat hininga ko.